Hindi mo naman kailangan pumunta sa Israel para maging safe dahil hindi ka dedepende sa bansa at di ka rin naman pwedeng umasa sa pera o kung ano man ang meron ka o bibili ka ba ng mga armas para protektahan ka. Magugulat ka ngayon kapag pumunta ka sa Israel or makikita mo sa Israel, maraming mga civilian ang may mga daladalang mga baril. Bakit nga ba? Naghahanda ba sila sa gera or something like that? Actually, nire-require ngayon ng mga sundalo kahit na civilian sila or hindi sila naka-duty or naka-off duty sila ay pinagdadala sila ng mga baril nila. At dahil dyan, okay, ang Israel ang isa sa mga pinaka-safest place to go. Tunay nga ang Israel ay ang chosen nation. But it doesn't end there. Bakit? Kasi si Lord sinabi sa Bible, Genesis 12:3, all peoples on earth will be blessed through you. So hindi lang ang Israel ang chosen nation. So sa pamamagitan ni Abraham, mabe-bless daw lahat ng nation. Kapag sinabing lahat ng nation, kasama ka doon. Si Jesus ay descendant ni Abraham, mula sa lahi ni Abraham. Kaya sa pamamagitan ni Jesus, naligtas tayo at pwede din nating i-claim ang pangako ng Diyos mula sa chosen nation. Sa dami ng rumors ng war na mangyayari sa paligid, meron tayong assurance na tayo, hindi mo naman kailangan pumunta sa Israel para maging safe dahil hindi ka dedepende sa bansa at di ka rin naman pwedeng umasa sa pera o kung ano man ang meron ka o bibili ka ba ng mga armas para protektahan ka. Okay? So it is not like that. It is more of trusting the Lord. Kasi si Lord ay faithful and you can be part of His kingdom, part ng kanyang family, to be His son and to be His daughter. Pero kung isipin mo pa rin, ang Israel talaga ay ang promised nation. Dahil kahit gaano man kaliit itong bansa na to, pinapakita pa rin ng Lord na pinoprotektahan niya itong bansa na to. Gayon pa man, damay pa rin tayo sa pangako ng Lord sa Israel.